Awesome. Magandang gabi guys and welcome dito sa ating day 2 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. I'd like to welcome everyone, new faces. Si Sir Allen, si Doreen, Shanine. Ayan, magkaka-rhyme yung pangalan po ninyo. Bing, Gao, magandang gabi. Bon Serrano, magandang gabi. Ayun, so for those of you guys na kapapasok lang on day 2, welcome everyone sa ating day 2. For those of you na hindi pa napapanood yung day 1, we're able to send you guys an email last night and there's nandun yung instructions on how you can be able to access your dashboard para dun sa mga recordings or yung replays. So, for those of you guys na kapapasok lang tonight, no, yung kung wala kayo kagabi, check your emails. Kung wala po dun sa primary inbox, check your spam folder. Baka doon po siya pumasok. I hope yung mga naka-join dito sa day 2, you guys were able to open your dashboard and access all the recordings or the replays. Yun. So, welcome everyone sa ating day 2. And good evening, Jonax. Yan. So, mga bagong mukha. For those of you guys na nag-advance na ng lessons, somehow, it's always expected na by the third day or fourth day or fifth day, nagdi-diminish na yung number of attendees kasi for some of you guys have watched the replays already of the previous batches. So, for those of you guys staying up until day 5, thank you so much for staying. If not, you can just watch the replay. Good evening po, received na po yung recording. Maraming salamat, Sir Allen. Awesome. So, wag din natin patagalin. Maraming salamat for joining the day 2. And I'm just gonna share my screen real quick. And ito yung topic natin as promised would be the Facebook auction. Now, how it works, how are you being charged ni Meta? Paano kayo charge ni Meta in terms of your budget? Let me know in the chat if you guys can see my screen. Type yes in the chat. Type yes if you guys can see it. There you go. Hanali, yes. Miss Christine, Bricks, MacBook Air. If you guys can change your name, that would be appreciated. Maraming salamat for typing yes. So, for those of you guys, for some of you, probably nakita nyo na tong ad na to in your news feed. And I just want to give you guys a context of ano yung meron ba dito sa ano na to, sa illustration po na ito, no? Basically, Facebook or Meta is an auction, or in layman's term, it's bidding. No, kung mas madaling maintindihan yung word na bidding. But somehow the Facebook auction, how it works is parang pag pumasok ka sa bidding, 'di ba? You are trying to bid against your how can I say that? Competitor mo ba yung nasa bidding anong tawag dito? Sa loob ng isang building, tapos 'di ba you have an idea how it will look like, 'di ba? Yung pag nagbi-bid sa isang item. Just recently, a couple of months ago, mayroong binid na saging and people are just buying millions of dollars sa saging na yun. Alam mo yun? So, that's how it works. So, parang ganun si Meta, or ganun si Meta, hindi siya parang. Ganun talaga si Meta. And I'll explain it to you guys in a much detailed way para mas maintindihan nyo paano siya nagwo-work. So, again, let's assume that you are targeting 10 million na audience size, no? This is 10 million na audience size. And that 10 million audience size, hindi sila lahat bibili sa'yo, no? So imagine may 10 million na audience kang tina-target, but not everyone will buy from you. The Meta platform or the Meta algorithm is divided into 6 different types of people. Itong nakikita nyo sa campaign objective on the left side, ito. Na-divide ni Meta yan into different types of people. You can just imagine, these are the types of people na tina-target ni Meta inside the Meta app. Okay? Now, if you select awareness,
no? Kapag sinelect mo tong awareness, inuutusan mo si Meta to find more people who are likely to resonate with your ad. Basically kasi, just to give you a little bit of context, ang unang binabayaran mo kay Meta is CPM. Okay? CPM stands for cost per mille or cost per mille, meaning it's a French word, if I'm not mistaken, but cost per mille stands for cost per 1,000 impressions. Okay? Ibig sabihin po nun, sa bawat 1,000 impressions na naipapakita yung ads mo to your target audience, you are being charged based on 1,000 impressions. Okay? Basta't dumaan sa newsfeed nila, regardless kung may ginawa yung tao or yung target audience mo or hindi, nanood ba ng video mo, comment ba, nag-like ba, o nag-share ba nung ad mo, for as long as na dumaan sa newsfeed nila, bayad mo yon. Okay? That's how the Facebook auction works. Now, the type of audiences that you're targeting is divided into different segments. So you can just imagine they are divided into 6 segments of audience. The top of it is awareness stage, which is basically you are telling Meta to find people who are likely to resonate with your brand at a lowest cost per 1,000 impressions. Ibig sabihin, ang CPM nitong nasa awareness stage ay mababa. Okay? This type of campaign is being used by big companies or big corporations because they have millions of pesos to spend on ads. 'Di ba? Anong tawag dito? Procter & Gamble, you name it, Nike, whatever, Procter & Gamble, mga ganyan. Basta big corporations have millions of budgets that they can afford to spend on Meta ads. So this is normally ito yung ginagamit nilang awareness campaign para magkaroon siya ng mas maraming makakita ng ads at the lowest cost per 1,000 impressions. Yun yung madalas na ginagamit, yung awareness campaign. Now, the second campaign would be the traffic campaign. Ang ino-optimize mo naman dito, ibig sabihin, inuutusan mo naman si Meta to find more people who are likely to click your link. Especially kung meron kang website or meron kang link papunta sa iyong Shopee account or Lazada account or website, you are going to select traffic because you want people to click your link para pumunta sila doon sa website mo or sa link na binigay mo. Now, the thing is, itong traffic campaign kasi, hindi siya intended to find people na going to buy. No, yung parang may intention to buy agad. So, kasi itong mga taon to, itong tawag ko dito, clickers. Yung pag sinelect mo tong traffic campaign, ang makukuha mo mga tao dito is clickers. Mahilig mag-click ng mga link, yon. So may data si Meta sa bawat isa sa atin kung ano yung behavior mo whenever you use the Facebook app or the Meta app. Alam ni Meta yon kung saan ka belong. Okay, merong price tag po yung bawat sa atin, isa sa atin kung saan ka belong na type of audience. So yun po yung tinatawag na traffic link clicks or landing page views. Hahanapin ito ni Meta yung mga clickers. Okay? That's the reason why makikita mo dito may mga click itong mga kamay na to. Now, the third one would be engagement. Engagement, when you boost a post, di ba kahapon or kagabi, we tried to make things structured properly, di ba? You have a business portfolio. Under business portfolio, we have ad account. Under ad account, we need to connect the page, di ba? When you boost a post, di ba tinuro ko sa inyo doon in yung personal ad account, you don't have to I do not recommend using it because when you boost a post, ang automatic default po nun is engagement. Okay, ito po yung sineselect ni Meta doon sa inyo, engagement po siya. Automatically, ito po siya. Default po yon. Okay?
Now, ano po yung engagement? Ibig sabihin po, inuutusan mo si Meta to find more people who are likely to engage with your page. 'Di ba? Ano ba yung mga type of engagement? Well, kasama na diyan yung video views, comments, likes and shares, messages. Those are type of engagements, including clicks of course. Pero madalas po nito, messages and video views. Madalas po sa engagement. So that's the reason why I want you guys to use the ads manager, because you can maximize your campaign objective. Kasi kapag boost ka lang ng boost ng post, you are just telling Facebook, hey Facebook, just find people who are likely to engage with my page. And then eto ka ngayon, naghuhurmentado, bakit wala akong benta? Just because, yun yung inutos mo. Di ba? Sinunod lang naman ni Meta yung inutos mo. And then, that's it. May nagtanong kagabi, why Meta would give you the ano parang, bakit nandoon yung boost post? Because it's easy to boost a post. It's a bit hard to use the ads manager because there are a lot of things that you need to click on it. And this ads manager is only for pros. 'Di ba? So, ibig sabihin, you need to find the best campaign objective that would fit your goal. 'Di ba? Kung ang goal mo is engagement lang talaga, and so be it. Mag-boost ka lang ng mag-boost ng post. Pero huwag ka magrereklamo na wala kang benta. Or may benta ka man, hindi mo na ma-maximize yung benta mo. Does that make sense? So that's the engagement. Ang default po ka ng boost post is engagement. Now, when you select leads, you are telling Facebook to find people who are likely to provide their information such as emails, mobile number, full name, etc. So basically, Meta meron siyang anong tawag dito? Meron siyang massive data of people who are providing information such as mobile number, email, and full name, etc. And ito yung hahanapin ni Meta, yung people who are likely to provide information, and we call it leads. And saan mo to gagamitin itong leads na to? Especially if you are selling a high ticket product, no? Yun lang paggagamitan mo nito. Especially nagbebenta ka ng condo, life insurance, yate, yung may mga matataas na price range. Because pagka nagbenta ka ng yate, alam nga namang bili ka na ng yate, kausapin kita dito sa sa Messenger. So wala ano po 'yon, mahaba po ang customer journey po na tinatawag. That's the reason why you need to optimize for leads if you are selling a high margin or a high ticket product. Okay? And then you just optimize for sales if you are in the e-commerce space. Yung promotion, we're not gonna talk about it because hindi naman tayo Foodpanda, hindi naman tayo Grab app, wala naman tayong ganun. So, I don't know if you guys are also optimizing for app promotions. Basically, the app promotion, ang gumagamit nito yung mga big companies or big corporations. So, that's app promotion. Sa sales po, this is being used if you want to sell something na not so much in terms of the price point. Halimbawa, worth 800 pesos, 1,500 pesos, 2,500. Pero let's say nasa 10,000 pesos na yan, it would take some time before they make a purchase. So you need to come up with a strategy to nurture these leads to become a paying customer. So that's how it works. So itinatawag ko itong leads and sales as optimized CPM. Dito sa taas, ibig sabihin CPM lang yung binabayaran mo halos dito at lowest cost CPM. Pero dito sa baba, optimized CPM po ito because you are optimizing for a conversion. Kaya po siya OCPM. Okay? That's how at least nagkaroon na kayo ng idea kung ano yung isa-select ninyo pagdating nyo po doon sa Ads Manager. So tomorrow, we're gonna set up an actual campaign from scratch and you guys can see this campaign objective tomorrow. Okay, what do you guys see? What do you guys notice doon sa baba? Dito sa bottom part nung illustration ko na to. 'Di ba?
yung sales nagkukumpul-kumpul sila sa baba. Okay, ibig sabihin, kung 10 million yung audience size na 'to, not that hindi lahat yung 10 million na audience size na yung bibili sa'yo. So, let's say you can just imagine this is 7 million, this is 2 million, this is 700,000, and then this is 300,000 in total. Yun lang yung number of people that will buy from you. And then yung 300,000 na yung pinag-aagawa-gawan ng maraming advertisers, and I'm gonna explain it to you in the next slide. So for example, you are advertiser A, di ba? And advertiser B and advertiser C are your competitors. So when you boost a post or when you run an ad at the lowest cost at the lowest budget, diba, you're spending 100 pesos, 300 pesos per day, you're just basically targeting the low-hanging fruit o yung tinatawag kong tier 1 low-hanging fruit. Okay, ano nga ba itsura ng low-hanging fruit? When I say low-hanging fruit, if you have an apple tree, di ba? Halimbawa, assuming na ito yung apple tree, nakatayo ka dyan sa apple tree, and then kaya mong pitasin yung mga bunga na yan. Ang tawag dyan, low-hanging fruit. Okay, ibig sabihin, kaya mong abutin ng kamay mo. Okay, ganon din po sa Facebook auction. Ibig pong sabihin, yung kaya ng budget mo, hanggang tier 1 lang po siya na audience. Ibig pong sabihin, kung 10 million yung audience size mo, it's gonna be like 10,000 or less than 10,000 people lang ang kaya niyang abutin based doon sa CPM na chino-charge sa'yo ni Meta. So, ibig sabihin, halimbawa, let's say 100 pesos, and then that 100 pesos can only target at least 5,000 to, let's say, 10,000 people out of 10 million, of course. 10 million yung total audience size nung audience na yon, but since your budget is only 100 pesos per day, ang tatargetin lang ng nung 100 pesos mo is the low-hanging fruit. Ibig sabihin nun, hanggang dyan lang siya. Why? Because ilang naman yung budget mo, di ba? Ngayon, over time, mapapansin mo yan, pag nag-launch ka ng ad mo, let's say 100 pesos to 300 pesos per day, yung mga first few days ng run mo ng ads, madaming messages, madaming possible purchases, because Meta wants you to succeed. Meta wants you to become successful in terms of your campaigns. Why? Because number one, doon sila kumikita eh, 'di ba? Si Mark Zuckerberg, yung pag naggumamit kayo ng Facebook, 'di ba, free naman yung Meta app, yung Facebook app, 'di ba? Everyday nag-scroll kayo sa newsfeed niyo. Wala naman kayong binabayaran unless otherwise nagbayad kayo ng blue check mark ba 'yon? Ako hindi na ako nagbayad ng kalokohan 'yan. So anyway, free naman yung Meta. Ibig sabihin nagkakaroon ng revenue si Mark Zuckerberg based on ad revenue na binabayad nating mga advertisers. Correct? So, Meta wants you to succeed. Meta wants you to become successful in terms of your ad campaigns because the more you become successful in your campaigns, the more you spend your budget. Tama? It doesn't make sense. Kaya, kumikita ka dun sa ads mo tapos hanggang dun na lang yung kaya mong spend. Di ba? Uy, kumita ako ng nag-spend ako ng 100 pesos per day tapos kumita ako ng 100,000. So, would you rather just spend 100 pesos per day? Kumita ka nga ng 100,000. Di ba, automatic dapat yun, mag-increase ka ng budget kasi you win inside the auction eh. Nanalo ka eh. Di ba? You nanalo ka sa bidding. Ibig sabihin, binigyan ka ni Meta ng conversions. However, if you keep on spending a small budget, Meta will just spend that budget on the tier 1 audience. Iikot lang siya ng iikot dito sa tier 1 audience. The same people na tinamaan mo ng ads mo sa tier 1 na budget mo, these are the same people na makakakita ng ads mo. Paikot-ikot lang siya. And soon enough, you will anong tawag dito? You will saturate that audience, no? Masasaturate mo yung audience na yon. Kaya mapapansin mo sa tier 1 audience, yung mga dollar sign na yan, that's the number of people na magiging customers mo lang.
Okay? And soon enough, kapag ka na naubos, kumbaga umikot na yung budget mo dun sa number of people na yan, then the ad frequency will shoot up. And the cost per result will also goes up. Bakit? Kasi sinasabi sa iyo ni Meta, wala na akong maibibigay sa yung conversions. Okay, ibig sabihin nun, ang gusto kasi ni Meta, in the next 7 days, magkaroon ka ng at least 50 conversions. However, dun sa 100 pesos mo na budget, mahihirapan ka makakuha ng 50 conversions. When I say conversions, that's purchases, perhaps it could be leads, perhaps it could be add to carts. Now, yung over time, makikita mo dun sa ads manager mo, dun sa ad set level, magkakaroon niya ng learning limited na tinatawag. Yung learning limited na yun, ang sinasabi ni Meta is hanggang dito na lang ang kaya kong ibigay sa iyo na audience na pwedeng maging customer mo. So ang gusto ni Meta is increase mo yung budget mo para magkaroon ka ng mas malaking potential to find more people inside the auction. So halimbawa, nag-increase ka ng budget mo at 5,000 peso budget daily, then obviously mahihit mo na yung next tier level ng audience. 'Di ba? So mas marami na makikita mo dito, mas marami na yung dollar sign, ibig sabihin mas marami nang pwedeng maging customer mo. But the problem is when you increase the budget, there are also advertisers who will increase their budget, no? At par doon sa ini-increase mong budget. Before, kung ang binabayaran mong cost per message is about 10 pesos per message, when you increase your budget, automatically magkakaroon din ng increase yung cost per result niyan. Magiging about 35 pesos yan yung cost per message mo based doon sa dun sa type of ads na pinapakita mo. Because you are competing against other advertisers, 'di ba? So, ikaw si advertiser A, nag-increase ng budget, si advertiser B, nag-increase ka din ng budget, you are basically bidding against each other doon sa tier 5 na audience. And as soon as you increase your budget to a much higher amount, then basically, ayan, naglalaban-laban na kayo dyan sa top tier na number na audience. Kumbaga, ang mangyayari po noon, dahil tatlo na kayo dyan or marami na kayo dyan na nag-a-advertise sa auction, then paano na ngayon yan? 'Di ba? Kaninong ad na ngayon ang ipapakita ng Meta? Kasi pare-pareho kayo ng budget na eh. Di ba? Let's say for example, I'm spending 10,000 pesos, you are spending 10,000 pesos, the other person is spending 10,000 pesos. Iisa lang naman yung Facebook newsfeed. Wala namang special newsfeed na pwede mong gamitin, 'di ba? Doon lumalabas yung mga ads mo, newsfeed, sa stories, sa reels. Ngayon, paano na ngayon yan? Paano magde-decide si Meta kung kaninong ad yung mas ipapakita? 'Di ba? That's how the Facebook auction works. Ibig pong sabihin, mamimili na ngayon si Meta kung kaninong ad ang mas ipapakita. Now, I'll be answering questions dito sa chat soon after this discussion. So I'm gonna share my whiteboard para mas magkaroon kayo ng context kung paano siya nag-work. Let me know in the chat if you guys can see my anong tawag dito, my whiteboard. Okay, si Miss Nicole Christine, yes. Maraming salamat. So for example, this is Miss Christine Nicole, yan. So Christine, ayan po si Miss Christine. And Miss Christine love to buy bags and shoes. Bags and shoes, 'di ba? Mahilig siya mamili ng bags and shoes. Every time na may dumadaan sa kanya na ad na may related sa bags and shoes, pinapanood ni Miss Christine, nagko-comment siya, nagla-like siya, nanonood siya ng live selling ng bags and shoes, 'di ba? Yan yung yan yung interest ni Miss Christine. And Meta happens to record that data inside the vault. No, meron si Meta anong tawag dito? Ini-store ni Meta yan into a cloud yung data mo. Okay? And by the time na an advertiser wants to show his or her ad to Miss Christine,
that data, ipo-pull out ni Meta yung data na yon so that matarget si Miss Christine. Okay, kasi halimbawa, I'm an advertiser who wants to target the types of Miss Christine na tao, then Meta will pull out that data and find the type of people katulad ni Miss Christine. Gets? So, ganun po siya nag-work. So, let's say for example, advertiser A is Miss Rochelle. Okay? Si Miss Rochelle is the advertiser A. And let's say for example, si Miss Bea naman is advertiser B. Diba? So, Bea is advertiser B. Now, the thing is, let's assume na si Miss Rochelle, sabi ni Miss Rochelle, Meta, targetin mo yung mga katulad ni Miss Christine na mahilig sa bags at sa shoes. Because I'm selling a, let's say, I don't know, ano ba yung mga brand ng bag? So whatever, basta nagbebenta ka ng bag na pambabae. And sabi naman ni Miss Bea, I'm also willing to target the types of Miss Christine na mahilig sa bag and shoes. Diba? And I'm willing to spend 500 pesos per day to target this type of people. Diba? Sabi naman ni, ano tawag dito ni Miss Bea, Meta, I'm also willing to spend 500 pesos per day. I want you to target the type of Miss Christine na mahilig sa bags and shoes. Now, what's gonna happen is, let's say for example, 12 midnight nila pareho ni-launch yung ads. No, sabay na sabay. Di ba? And then, ang mangyayari po dito is, Meta will serve both of their ads kay Miss Christine. Di ba? Both of their ads will be shown to Miss Christine and Meta will decide kung kanino bang ads ang mas nag-i-engage yung tao, 'di ba? Kung kaninong ad mas nagko-comment, mas nagla-like, mas pinapanood yung video, 'di ba? Kung halimbawa ang mas pinapanood ni Miss Christine is yung mga videos na galing kay Miss Rochelle na ads. Okay? Then doon po ni Meta ipupush yung ads doon sa mga target audience. So let's assume na yung CPM nito, 'di ba naalala nyo, yung CPM ang una yung binabayaran kay Meta. 'Di ba? Halimbawa, ang CPM na binabayaran mo is about 250 pesos per 1,000 impressions. Okay? And then the other person also is being charged 250 pesos per 1,000 impressions. Again, kapag nakita nung target audience mo yung ads mo, automatically kahit hindi ka nag-message, kahit hindi ka nag-click or hindi ka nag-comment, as soon as na dumaan yun sa newsfeed yung ads ninyo, bayad po ninyo yun. Because per 1,000 impressions po ang binabayaran nyo kay Meta. Okay? Now, let's assume na yung kay Miss Rochelle ang mas magandang creatives. Okay? Meta will give Miss Rochelle a much cheaper cost per 1,000 impressions. Kung dati, 250 yung binabayaran niyang 1,000 impressions, Meta will give Miss Rochelle a much cheaper cost per 1,000 impressions. So 250, 200, naging 150 na lang, tapos naging 100, etc. So ganun po siya nag-work. That's how the Facebook auction works. Meaning, ang ginagawa po ni Meta is kapag bumaba po yung cost per 1,000 impressions ni Miss Rochelle, Meta will increase the number of impressions or mas maraming makakakita ng ads ni Miss Rochelle sa mababang halaga. Okay? The cost per 1,000 impression goes down and the number of impression goes up. Okay, ang nangyayari po doon is nire-reward po ni Meta yung ads ni Miss Rochelle. Okay, nire-reward niya po, mas pinupush niya po sa algorithm yung ads ni Miss Rochelle. However, dahil yung kay ads ni Miss Bea is pangit, walang sustansya, sorry Miss Bea, this is just a representation, no? So, hindi po maganda yung ads ni Miss Bea. What's gonna happen is,
yung 250 na binabayaran ni Miss Bea na cost per 1,000 impressions, magiging 300, magiging 350, and so on and so forth. So, ibig sabihin, nagmamahal po yung cost per 1,000 impressions ni Miss Bea. And anong mangyayari kapag nagmamahal ang cost per 1,000 impression? Pag tumaas ang cost per tumaas ang cost per 1,000 impressions, bababa po ang number of impressions. 'Di ba? Kapag bumaba ang number of impressions, kokonti yung makakakita ng ads ni Miss Bea, kokonti yung magme-message, kokonti yung magla-like, kokonti yung magsi-share, kokonti yung magiging customers ni Miss Bea, obviously. On the other hand, kapag mas marami yung nakakakita ng ads ni Miss Rochelle, then definitely, mas marami po mag-i-inquire, mas marami pong mabibili, of course. Ang mangyayari po nun is pinipenalize po ni Meta yung ads ni Miss Rochelle. Ganun po siya nangyayari. So, ibig sabihin, mas mataas ang cost ni Miss Bea, and kapag mas mataas ang cost mo, definitely you are being charged more than you want to spend. Okay, ganun po siya nangyayari. Ngayon, binibigyan po kayo ng tatlong anong tawag dito? Tatlong grade. May grading system po si Meta. Tatlo lang po siya. So, the first one would be below average. No? Ayan. Below average po yung unang grading system ni Meta. The second one would be average. Okay? And the third one would be above average. I'll show it to you guys tomorrow. Above average. Ayan. So, yan po yung grading system ni Meta. Below average, above average. Sorry, below average, average, and above average. So, ang mangyayari po nito is kapag below average po ang mga ads po ninyo, ibig sabihin nun, pangit po yung ads po ninyo. Okay, medyo lalagyan pa natin ng konting DN. Wala pong kwenta yung ads ninyo. Yun po ibig sabihin ng Meta. Pag below average yung grade na nakuha ninyo. The next thing would be the average. Ibig sabihin po, sabi ni Meta, okay naman, pasok naman sa standards ko, pasok naman sa standards ni Meta and people are actually engaging with your ad. Nasa average naman siya across all advertisers. Yun po yung ibig niya sabihin ni Meta doon. Pag above average, ibig sabihin you are doing an excellent job of creating an ad that your audience would resonate. Kaya ganun po siya nag-work. So below average, above average, and above average. Nagets po. So just to give you guys a ang tawag dito, para mas may pakita ko na rin sa inyo, I'm gonna use my own ad account. Papakita ko po sa inyo yung actual ads na tumatakbo. Okay, para magkaroon po kayo ng idea. Papakita ko yung mismong ad account ko. Ayan, di ba? So, I'm gonna share my screen. So, there you go. So, tatlong level po yan, di ba? So, campaign level, ad set level, and ad level. So, yung dun sa ad level, pag pumunta kayo dun sa ad level, kasi di ba ano yan, tatlong folder, campaign, ad sets, and ads. Pag pumunta kayo sa ad folder, makikita nyo dito sa column na to, quality ranking, engagement rate ranking, and conversion rate ranking. Yan po yung sinabi ko sa inyo kanina, tatlong grading system po ni Meta. Ngayon, sabi ni Meta, dun sa quality ranking, ito daw, itong video na to, I'm sure nakikita nyo rin to sa newsfeed niyo. Sabi ni Meta, average naman daw. Okay naman siya. In terms of engagement, ibig sabihin may mga nagko-comment ba? May nagla-like ba? Above average, ibig sabihin maganda yung engagement rate nito. Conversion rate ranking, ibig sabihin may nagko-convert ba? May bumibili ba dun sa website ko? Sabi ni Meta, it's all looking good. Average naman siya. Above average, yung iba, and average. So makikita nyo dito, yung tatlo na to is doing a good job. Diba? Wala akong below average. However, kung may ipapakita ko sa inyo, may mga below average naman ako before. Kaya lang, nawala na yung data kasi, ayan, tingnan natin yung maximum kung meron lalabas. Ayan, walang lumalabas na maximum. Ayan, so ito lang yung yung data na nakuha niya.
Kasi kapag nakapost na po kasi yung ibang ad set nito kaya hindi lumalabas. So, ganun po siya. Ganun po kayo grade ni Meta. Ibig sabihin, um, napansin nyo ba guys, nung nag-enroll po kayo sa akin, nung nag-click kayo dun sa ads ko, maya-maya may competitors ko ang lumabas yung ads din nila. Napansin nyo? I'm not gonna name names, but as soon as you click my ad, another advertiser will show their ads in front of your newsfeed. Tama ba? Sino naka-experience nun? Yes, oo. Di ba? Ganun po siya nag-work. So, ibig sabihin, you can just imagine if you're running your ads, no, you're targeting your audience, there are also advertisers who wants to show their ads to the same people. For example, let's say si Von. Si Von is also my competitor. Okay? Von is my competitor. I'm his competitor. We're running ads to target Miss Christine. Diba? Ang gusto namin targetin si Miss Christine. Now, both of our ads will be shown to Miss Christine. The same thing with your ads, guys. Kung nagra-run kayo ng ads and you are targeting this specific type of audience, your competitors' ads will also be shown to the same audience. And what's gonna happen is, Meta will decide which ad will be shown to this type of audience. Now, if your ad is not really a good ad, your offer sucks, your creative sucks, your copy sucks, then your ads will be shown at the bottom. Your Meta will charge you a higher cost per 1,000 impressions. Your ads will be put at the bottom, and your competitors' ads will be shown more often. Ganun po siya nag-work. That's how Meta works. That's how the Facebook auction works. Nagigets? Ganun po siya. Now, probably you'll be asking, paano namin matatarget yung tamang audience? That's not the case. That's the line of questioning is wrong. Mali po yung paano namin matatarget yung tamang audience. It should be, you should put it this way. Ang mindset mo dapat is, paano ako makakapag-create ng perfect, o sabihin natin hindi man ganun ka-perfect na ad, paano ako makaka-create ng ad that will surely attract my ideal audience? Ganun po yung dapat yung mindset po ninyo whenever you create an ad, and how does my target audience would react or would resonate with this ad? What are their pain points? What could be their interests? No? What are their common lingo or language na ginagamit? 'Di ba? So that my ad will stand out in front of them, in front of the newsfeed, in the newsfeed. So that instead of my target audience click my competitors' ads, my target audience would click my ad, and Meta will it will send a signal kay Meta that, oh, this ad is probably doing good because people are commenting on it, sharing it, liking it, sending you a message, inquiries. Diba? That's how it works. Ganun po nangyayari ang Facebook auction in layman's term. So you don't have to complicate things. Tanggalin nyo na sa utak niyo yung paano ko matatarget yung tamang audience. Start asking yourself, how can I create an ad so scroll stopping, compelling, relevant, and engaging?
It's the reason why sometimes nag-run ako ng ads na nakakatawa or minsan wala lang. Minsan out of ano lang, I'm gonna show you guys an example of an ad that works really well in the past. This one. So this ad, guys, naging ano ko siya, naging best performing ad ko tong ad na to. So as far as you can see it, if I'm gonna anong tawag dito? Zoom in, 211 comments, 27 shares, and tons of reactions. Anong context nito? Ito yung time na nagkaroon ng issue si pangalan nito? Si ano si mga artista nakalimutan ko tuloy. But basta ito putok na putok yung ano na to, yung issue na to. Sinabayan ko, ginawan ko ng ad. And guess what? I was able to get a good number of conversions out of it. 'Di ba? So itong ad na to is relevant that time. 'Di ba? And then people are pag nakita mo yung reactions nito, medyo maganda yung reactions nito eh. So makikita mo mga ha reactions. Ito siya. So ayan 63 yung ha. Kasi that time patok na patok tong issue na to. Kalimutan ko yung name tuloy ni ng artista. So yan. So basically, ang ginawa ko lang is I try to become relevant as possible dun sa mga target audience ko because yun yung personality ko eh, yun yung branding ko eh. I want my branding to become ano lang, anong tawag dito? Parang careless lang or ano lang, anong tawag dito? Easy go lucky lang, wala akong pake kung ano man yung kulay ng ads ko, basta as long as the people are engaging on it, that's fine. So, ganun ko siya ginawa yung ad para magkaroon ng engagement. And Meta loves engagement. The more people are engaging with your ad or your post, Meta loves it. Mas ipupush ni Meta yon, mas ipapakita ni Meta to mas maraming tao because engagement is engagement. Gustong-gusto ni Meta yon. And that's the reason why, di ba, may mga nagva-viral even if anong tawag dito, yung virality ng content is more on bashing. Di ba? Magpasalamat kayo kung may basher kayo. Why? Because Meta can tell the difference. No, hindi niya alam kung ano yung bashers or hindi. Tinatag niya yan as same is engagement. So di ba? So the more engagement you have, the more Meta will push your ad to more people. That's how it is. Okay? So ganun po siya. Yes, bad publicity is still publicity and engagement is still engagement. So ganun po siya nag-work. Okay? So ito recently lang, kahapon lang yun, may nambabash siya akin, minumura ako dun sa comment section. Sabi ng staff ko, screenshot niya sa akin. Sabi niya, boss, meron nang babash sa'yo. Nireplyan ko lang. Instead of deleting it, nireplyan ko lang. In a sarcastic way. Hindi ako nagmura. Although minura niya ako doon, pero hindi ako nagmura. I just replied in a sarcastic way. And that's it. Because I considered it as a form of engagement. And Meta can't tell the difference. So, the more engagement you have, the more na magpasalamat ka because people are engaging in your content. Okay? So I'm gonna answer questions. We still have a couple of minutes left, and I hope you guys get the gist of what I'm trying to say here. And I'm gonna be answering questions. Bricks, gusto talaga matutunan paano hindi tumaas yung targeting once na publish. Yun, that's the context, Bricks. And tomorrow I'm gonna be showing you guys how to set up your campaigns from scratch. Okay? Bricks, higher income dapat higher din ang boosting mo. No, it doesn't work that way. Hindi ibig sabihin, Bricks, na mas malaki yung budget mo, mas malaki din yung boosting mo.
even if you're spending a small budget, kaya mong talunin yung mas malalaking budget if your ads are relevant in engaging and converting. Kaya mong talunin yung nagbabudget ng 200,000 pesos per month, 50,000 pesos per month ka lang, but if your ads are truly engaging and converting, Meta will favor your ads, and your Meta will give you a much lower amount of CPM. Meta will show your ads to more people as compared to someone is spending 200,000 pesos na walang kwenta yung ads and they're being charged more expensive. That's how it works. It doesn't mean na yung budget mo is 50,000, kaya mong talunin na yung company na nag-spend ng 200, 350,000, 500,000 kung yung ads mo are really meron akong kilala nga may kilala ako, he spent for about less than 15,000 pesos but he was able to close worth of 300,000 peso deal. That's how it is. Diba? Number one, because yung ad niya is very engaging, very highly produced, well, kasi they are selling services, they are selling video production. So, nag-spend lang siya ng 15,000 pesos, but he was able to close multiple clients out of it. Why? Because, number one, maganda yung copy, maganda yung ad, maganda yung offer. And that's it. That's how it works. As compared to me, I'm spending thousands of pesos. Pero sabi ko, bro, 15,000 pesos, are you sure? Yes. Sabi niya. Sabi ko, that's how it works. Ganun talaga. Diba? I'm spending, hindi ko na sabihin siya, pero I'm spending more than that. Pero siya nakaklose siya ng mas malaki kaysa sa akin. So, that's how it works. Ibig sabihin, kaya niya akong tapatan, kaya niya akong labanan kung yung ads ko mas tama. Diba? Ganun po siya. Paano mo masasabi na pangit yung ads yun? Pinakita ko na Hanali. Masasabi mo na pangit yung ads if you are being graded, kung ginigrade ka ng Meta na below average. Diba? Sa daily budget na naglagay ng 400, sir, pero may lumalabas na your ad may get 0 conversions. Just ignore it. Because it doesn't mean na mababa yung budget mo, may get 0 conversions. Normal yon na sasabihin sa iyo ni Meta. Ganun, normal po yon. Kasi mababa nga yung budget mo. Pero ilang beses ko na napatunayan na kahit na 100 pesos yung budget mo, kaya mong lumaban sa auction. Okay? Okay lang ba ulit-ulitin yung post for boost? Yes, okay lang. For as long as na nakakuha ka ng customers and for as long as na it's within your ideal cost. Isuzu Pampanga. Si Pauline pala. Yan, Pauline. So, okay lang na ulit-ulitin again for as long as napasok doon sa ideal cost mo and pasok doon sa kung may bumibili. And I'll teach you guys on how to calculate it. I think this was answered. Paano, sir, if di magaling sa creative, Miss Beatrice? Well, kailangan mong gumaling. Wala kang choice. Wala kang choice, Miss Beatrice. Kung hindi ka magaling maggawa ng creative, wala kang choice. Dapat galingan mo. Then, because that's the only way you can win inside the auction. Meron ba step by step paano mag-boost ng post? Yes, that's gonna be tomorrow. Sobrang sikap na kasi sa boost post ngayon for me. Anong sikap or sikip? Okay. Ano mas better? What do you mean? Boost post and ads manager? Well, if you are really serious of running an ad or running your ads, use the ads manager. Wag niyo utang na loob, wag niyo nang gamitin yung mobile phone na ninyo. Kung seryoso talaga kayo sa pag-ads. Okay, naka-attend na kayo ng webinar na to, naka-attend na kayo ng training na to. Now, well, I don't know. For some of you, naka-attend na ng maraming webinars, training about Facebook ads. Pero ganun pa rin. Phone pa rin yung ginagamit. Wala silang
sinabi na ayusin yung creative, sinabi na ayusin yung offer, gumamit ng ads manager. Balik ano pa rin, dating gawin pa rin, mobile phone pa rin yung ginagamit. Paano ko nalaman? Because there was a time na may friend ako na I used to work sa Toyota as a car salesman, and then pinadala niya sa akin yung mga tao niya to attend my face-to-face training session. Well, nakinig. After nun, wala na. Hindi na ginamit yung natutunan. So, well, hindi ko nakasalanan kung hindi sila nagkaroon ng results. So, ganun po siya. So, wag nyo nang gagamitin ano yung Boost Post versus Ads Manager if you're really serious of making it work, and kung gusto nyo talaga magkaroon ng breakthrough sa ads, use the Ads Manager. Sa Ads Manager, meron ba step by step? Yes, tomorrow I'll be showing it to you from scratch. Actually, legit yan. Dati mataas ang budget, nasa 500, madaming inquiry, pero wala nakukuha. Unlike sa low budget, maganda ang pasok, medyo mataas lang ang CPM. Well, pag maliit kasi ang budget mo, nagda-die out po yan. Nagda-die down yung leads. Sa mga first couple of days, okay yan, sunod-sunod. Darating yung time na magda-dry out yung leads mo dyan. Okay, kasi na-saturate mo na eh. Unless otherwise, na sobrang ganda talaga ng ads mo, nag-viral, then you'll get more inquiries. Yes, that's day 3 tomorrow, Miss Christine. Bibigyan mo rin ba kami ng tips for creating an engaging and better ads? Yes, tomorrow. We're gonna set it up from scratch. So, ang gagamitin natin yung kay, sino nga ba to? Si June, yung Nissan. So, we're gonna use that. Ito ba si June? June, wag ka mawawala tomorrow kung nandito ka. I think wala siya dito ngayon. But anyway, kung wala siya dito, nandito si June. Okay. So, tomorrow wala kang mawawala because we're gonna start it from scratch. How to run an ad and how to create an ad, di ba? Na engaging and better. Okay, Teresita Sanchez, which convert more, video ba or picture? Ganito lang yan, Miss Teresita. If you were to drink coffee, diba? Kung iinom ka ng kape ngayong gabi or bukas ng umaga, ano ba ang mas masarap? Kape na may asukal or wala? Or kape na may asukal at creamer? Ganito na lang. Kung magkakape ka bukas, anong mas masarap? Kape na may asukal at creamer or kape na may asukal lang? 'Di ba? Parehas, kumbaga, kung meron ka lang din namang creamer na ilalagay, tapos may asukal ka namang available, why not use the 3 of them? Tama? Or the 2 of them. Yung asukal plus creamer. 'Di ba? Bakit ka pa mamimili sa dalawa? Creamer tapos asukal. 'Di ba? Where in fact, ano bang mas better, video or picture? Kung may chance ka naman na gawin both, bakit hindi mo gamitin both? Walang mas maganda dun sa dalawa. May option ka to use both. Pero most of the time, I prefer video. 'Di ba? Kasi mas madali mo ma-explain yung products and services mo in a video format. But it doesn't mean na pag sinabi kong video, video ka na lang ng video. Create ka din ng image. 'Di ba? So use both. 'Di ba? May options ka naman, pareho ka naman may option. May asukal at kape at may creamer. Why not use the 3 of them? 'Di ba? Or why not use creamer and sugar? So, ang tanong mo is video ba or picture? Use both. Okay? Breaks na sa 30 to 40k ako per month. Okay? Kent Darwin, sa daily budget na nalagay ako ng 400, sir, pero may lumalabas na your ad may get 0 conversion. Nasagot ko na to kanina. So, all good naman yan. May get 0 conversion, pero i-disregard mo lang yon. Just ignore it. Kasi normal yon. It means Meta, nasisense ni Meta na magkakaroon, may get, kaya nga may
may get 0 conversions kasi nasa-sense niya na baka walang mag-convert dito sa budget na to kasi maliit yung budget mo. Yun lang ibig sabihin nun. How do we access FB Ads library to check our competitor ads? That would be on day 4, Miss Teresita. May FB Ads sir na wala wall nila pero dumaan sa wall ko. Ganun ba sa Ads Manager? Sorry, hindi ko magets. May FB Ads sir na wala sa wall nila pero dumaan sa wall ko. Ganun ba? Hindi ko magets. June. Pwede kitang i-unmute. Yan, you can speak. Sir June, go ahead. Hello? Wala? Naka-ano kaya may problema yung audio mo, Sir June. Paki-type mo na lang diyan, no? Hindi ko namin kayo marinig. Hindi kita marinig. So, asan na ba 'yon? Let me see. Dito sa comment section, ano ba 'yun? May release ka bukas, walang problema. Si June naman 'yun eh. So, sino to? Si Bricks, okay. Si Red, bakit po kahit mag-set ng audience, may mga inquiry na hindi about sa boost, minsan may namamalimos o nanghihingi ng tulong, ng tulong. So relate ako na training. Okay. The reason why, Red Cortez, there are people who are being targeted ng ads mo na nanghihingi ng tulong, namamalimos, etc. Because your ad is too generic. And if Meta sends your ads is being too generic, Meta will just randomly show your ads to a lot of people who are just random. That's how it works. Ganun siya. Okay? But I'm not saying na masi-zeroin mo siya because sa akin din, I'm also getting basurang messages or basurang leads. But the thing is, kapag puro basura talaga yung pumapasok sa'yo, most probably basura din yung, sorry to mention most probably basura din yung ads mo. Garbage in, garbage out. Kung ano yung pinakita mo, hindi yun na makukuha mo. Diba? Kung ano yung inutos mo kay Meta, yun din na susundin niya. Kung ano yung pinakita mong ads, yun din yung hahanapin niyang tao. So if your ads are too generic, then you'll probably get too generic inquiries. Bakit palagi may nalalabas na recommendation pero hindi ko lang pinapansin? Need ba yun pag may recommended si Meta? Miss Christina, ganito kasi siya. Ang tawag ko doon, apply the recommendation at your own risk. Bakit? Kasi dalawa lang ang pwedeng mangyari dyan. Kapag in-apply mo yung recommendation ng Meta, it may improve its performance. And it may not. Paano kung hindi nag-improve yung performance? Naging pangit. Hindi mo na mababalik yun sa dati. Okay? That's the reason why sinasabi ko lagi, well, it's up to you. Yung recommendation mo, i-apply mo or hindi. Okay? Pero ako hindi ko ina-apply. Why? Because if this ad is performing well, it doesn't make sense if I'm going to apply the recommendations. Paano kung in-apply ko yung recommendations tapos pumangit? Hindi ko na siya mababalik sa dati. Kaya nga sa tawag ko doon, apply the recommendations at your own risk. Okay? Christine, pag boost post, yun yung makikita sa Ads Manager na post. Yung boost post na kulay blue. Yung nakalagay boost post. Yun po yung boost post. Yes, Miss Christine, gagawin po natin yan bukas. Tinatanggap ba ni Meta ads with AI-generated images pero hindi siya deepfake? Yes, tinatanggap. Nag-AI din ako. Gumagamit din ako ng AI sa ads ko. Okay, Sue. Sue or Sui? Sue. So it means po, start mo na sa mababang budget, then once na naramdaman na yung dry out, kailangan taasan ng budget. Yes, ganoon po siya. Kent Darwin.
Video na kasi yung trend ngayon. Yes. Pero wag ka. Bricks, kahit na text lang, nagwo-work siya. 'Di ba? Kahit na pure text lang, nagwo-work siya. Depende doon sa context ng text mo. Yes, Miss Christine, dark post ang tawag doon. Dark post. Yung isa, regular post used as an ad. Ibig sabihin, pinost mo muna sa page mo and then ginamit mo siya as an ad. Ang tawag doon, regular post used as an ad. Yung dark post, you upload the image inside the ads manager, tawag doon dark post. Yes, June, go ahead. I'm gonna unmute you. Okay ka na? Naka-unmute ka na. Hindi ka namin marinig. Hindi ka namin marinig. Narinig ba? Wala. Okay. I think it has something to do with your audio, June. Anyhow, so maraming salamat guys for joining tonight. If anyone would like to speak, nagbibigyan ko pa isa pa. Merong may gustong magsalita tonight before we end this session? May gustong may magtanong? Pwede kitang i-unmute? Wala? Kung wala, I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. Yeah, same time. And yeah, we'll set up the campaign from scratch. Thank you guys, and I'll be sending you guys the replay in just a bit. Just give me 30 minutes to render. Maraming salamat and have a good night. Bye-bye.